We'll have a returning representative in the 20th Congress and an outgoing chief of the Energy Regulatory Commission in today's discussion. Good morning. I'm Attorney Karen Jimeno, and this is At the Forefront. Not only does he push for better lives among our youth with his latest proposal, the Scholar ng Bayan Bill, which seeks to allocate LGU education funds for college students. He is also the principal author of landmark laws such as the Expanded Centenarian Act and the Social Pension Increase Law for the country's 12 million senior citizens. At 72 years old, before the election, he was quoted saying, "Hindi pa ako tapos." What is the unfinished business he hopes to accomplish in the 20th Congress? With us this morning is the House Representative of Senior Citizens Party List, Rodolfo Ordanes. Good morning, Kong Ongpong. Good morning, Attorney Karen. Good morning sa ating simulan po televiewers. natin sa mga unfinished business ninyo. Salamat po. Ito pong Scholar ng Bayan Act, House Bill 2125. Bakit po mahalaga sa inyo i-prioritize ang edukasyon ng mga apo ng senior citizens? Mahalaga sa atin dahil sa edukasyon ito ay makakapagpabago ng buhay ng ating mga kabataang mahihirap. So hindi naman po covered yung mga mayayamang senior citizen dito? Hindi po kasi yan ay sa poor and deserving students. And paano po magiging hindi pabigat sa mga LGU yung 30% allocation for the Special Education Fund, lalo na kung yung mga LGU po na maliit lang yung kita nila o yung tinatawag na yung mga kita nila from local taxes? Opo po. Ganito po yun. Ako bilang dating city assessor ng Quezon City, meron tayong 1% na SEF or yung Special Education Fund na kinukolekta sa amilyar, yung tinatawag amilyar. At dito sa 1% na to, ang aking panukala ay kuhanin yung 30% para sa scholarship program ng ating mga kabataan upang makapagtapos sila ng kolehiyo. Sa mga kabataang ay kapos sa pinansyal. Ito po ay para lamang sa mahihirap. Dahil hindi po ito mag-overlap with any other scholarship programs na mga either LGU, kasi may iba na meron din programs specifically yung LGU. Opo, pero sa aking palagay hindi naman. Kasi kung meron ng nabibigyan na scholarship program ang LGU, sila na po nakakaalam. Dapat hindi isama rito sa ating programa. So no overlapping po? Wala akong nakikita. You also filed a bill on enhanced discounts on services and goods for senior citizens. Ano po itong bill na to at hindi po ba unfair to dun sa senior citizens discounts that already exist? Kasi may mga kilala po ako na mayayamang senior citizens, tapos syempre sa restaurant may additional discount pa sila. So naisip ko minsan, hindi na nila kailangan yan eh. But in your enhanced discounts po, anong ang covered dito? Kasi alam nyo, nabanggit nyo yung mayayaman. Kung alin yung mayayaman yun, nanghihingi ng discount Oo nga talaga. Po, kasi sila rin yung kumakain sa mga mahal na restaurants, di ba? Itong ating enhancing the discount, pagsasamahin po natin yung discount ng senior sa PWD. Kasi nagkakaroon ng kalituhan. Lalo na sa PWD, sasabihin, may PWD ako, meron akong senior na ako. Gusto nila maging 40%. O kawawa naman yung mga restaurants. Isa na lang po. Isa na lang. So, pagka meron ka pong PWD and senior citizens card, isang discount lang yun na 20%. Okay. Pero covered pa rin po lahat ng seniors. Ano po masasabi nyo dun sa komento na hindi naman kailangan ng ibang senior citizens? Kasi marami nga pong bilyonaryong business tycoons na senior citizens na. Pero parang unfair naman dun sa mga restaurant establishments or MSMEs na kukuha pa sila ng 20% discount. Well, kasi ang ating batas na sinusulong ay para sa lahat.
Wala tayong pinipili. Kahit mayaman, mahirap, isa lang ang ating yung dapat na benepisyo na tatanggapin. And palagay niyo po yung binibigay din na, I think it's a cash na reward of 100,000 pesos when you reach 100 years old. We have, for example, former Senator Juan Ponce Enrile who reached 100. And sasabihin rin na iba, hindi niya na kailangan yan. O, wala rin distinction po yun. Wala pa. Basta, alam niyo, yung 100 years old, napakahirap na tawirin yung edad na yan. Kaya parang ito reward natin sa mga senior citizens na umaabot na 100 taon. Sayang nga po, yung aking batas dyan, yung Centenarian Act natin, meron akong proposal na ang senior citizens, pag umabot ng 101 years old, may 1 million. 1 million? Kaya lang, kung hindi ba yung mga mayayaman din ang nakaka-afford na tumagal, na mabuhay ng ganong katagal kasi they can afford the best healthcare. So, hindi na nila kailangan na makakuha pa ng ganong cash reward? Pero mas mahahaba buhay ng mahihirap. Ganun po ba? Lalo na sa probinsya. Is this backed up by data? Ano yan, kasi sa kanila kasi, hindi sila, fresh air. Ganun. Hindi masyado yung pollution doon sa probinsya. Mas maraming matatanda sa probinsya kaysa rito sa siyudad. Dinagay niyo pa rin po ba yung bill na yan for this 20th Congress? Hindi natin na kapapasa lang natin nung Centenarian Act. Oo. So siguro after ilang taon, pwede natin i-amend. At ano naman po ang comment nyo? Na-mention nyo kanina that you worked as an assessor in the Quezon City LGU for many years. Ano po yung comment nyo dun sa actuarial approach ng SSS when it comes to computing the new pension hike? Well, okay po yun. Maganda yung ng SSS na yan. Kasi kasama rin yung actuarial ng SSS. Kasi ano po bang ibig sabihin nun when you say na actuarial yung approach? itatagal nung institusyon. Kasi noong 2020, ako ay nanawagan na riyan sa dating administrasyon. Kasi nangako sila ng 2,000 increase sa lahat ng SSS pensioners. Ang naibigay lamang ay 1,000. Yung kabuang 1,000 ay hindi naibigay. Kasi ang katwiran noon is pag ibinigay itong 1,000 na to, mababawasan ng 7 years fund life. Yung buong SSS. Okay. So, 5 taon po tayong nakikiusap at ako'y nagpapasalamat sa ating Pangulo at binigyan niya ng katuparan yung matagal nang inaasam ng ating mga SSS pensioners. Kaya noong pong April 2025, sumulat ako sa ating bagong presidente, Mr. Robert Joseph Declaro, at pinalo up na naman natin. At hindi ko naman sinasabi na yung sa sulat ko ay inaksyon na nila. Hindi pa, siguro nagkataon lamang. Kasi lumabas sa datos, noong 2023 ay nagkaroon ng net income ang SSS na 83 billion. Napakalaking amount. In 2024, aabot daw ng 140 billion. Saan po galing yung income na yun? Sa contribution, sa siguro mga investment nila. Maganda po yung pamamahala ngayon ng SSS. So, maasahan po ba namin yung mga covered ng SSS na tataas yung benefits? Ay, malamang po. Pero marami pong senior citizens ang hindi sakop ng SSS. Ano po yung mga naiisip nyong hakbang para matugunan ito? Sige nga po, sinusulong natin yung Universal Pension Act. Universal Pension Act. Na kung sakali, maging batas, lahat na po ng senior citizens, mahirap po, mayaman, ay makakatanggap na po ng pension mula sa gobyerno, monthly pension. So parang retirement fund na rin po, yung for the seniors, in a sense? Parang benepisyo rin lahat ng senior citizens. Paano po yung
pagkukuhaan ng pondo nun? Because pag senior citizens, wala na, kadalasan, retired na sila. So, wala na silang contribution. Saan po kukunin yung National ibibigay sa government. kanila? Sa national government. Kamukha ngayon, yung social pension for indigent senior citizens, sa national government kinukuha yun. Meron po ba kayong ginagawang mga studies on yung projection kung gaano karami yung magiging senior citizens in the future? Because maraming bansa katulad ng Japan, Korea, even China now, yung tawag nila yung inverted triangle. Aging population. Yes, yung yung mga bata nasa ilalim ng triangle, konting-konti na lang sila. At kailangan nilang suportahan yung palaking triangle sa taas na nandun yung mga karamihan ng tumatanda po na age. So sa atin po ba, kamusta yung projection of how much seniors will ginagawang have? pag-aaral dyan, no? Ang NEDA, PSA, nasa kanila kasi yung datos eh. Kaya, So alam niyo po ba kung we have a growing aging population, or do we have enough young people that's going to support that aging population? actually, sa pag-aaral nila, by 2032, aging population na tayo. Mas marami na Malapit na po malapit yun. na tayo. Oo. So, do you take that into account in the bills that you draft kung kayang suportahan ng pondo ng bansa? Yun ang nakakalungkot. Kamukha nung universal ito, hindi natin naipasa. Ang dinadahilan nila ay walang pondo. Well, sabi ko nga, pag ayaw, may dahilan. Pag gusto, may paraan. Just like what happened dito sa SSS. Nung nakaraan, sinasabi nila walang pondo. Gusto ni Presidente BBM, gumawa ng paraan. Ganun lang po yung pag ayaw, may dahilan. Pag gusto, may maraming paraan. Yun po yung nakikita ko. So palagay niyo po, may pag-asa pa itong mga sinusulong yung batas? May pag-asa po tayo. And to get to know you better on a more personal level, we'll show you photos po on our screen. And then, ikwento niyo po sa amin yung background nitong mga papakita namin sa inyo. So, let's start with this picture. This is in Nueva Ecija. Okay. Can you share with us what was it like growing up in Nueva Ecija, at tell us about your family po? Actually, dyan ako lumaki sa Aliaga, Nueva Ecija. Kami, pangkaraniwang pamilya lamang. Ang aking tatay ay magsasaka. Ang aking nanay ay plain housewife lang. Pero sa pagtutuguyod ng aking mga magulang, ako ay nakatapos ng pag-aaral. 1969, gumraduate ako ng high school. Dito na ako nag-college. Dahil nung kahirapan ay paputol-putol yung aking pag-aaral. Nag-working student ako. Nung high school, tricycle driver ako. Ang galing. So habang nag-aaral kayo na high school, nag-tricycle driver kayo. Ang galing. And eventually, you even earned a BS in Commerce degree at saka Masters in Education. So ano pong trabaho ang pinasok ninyo? Nasa assessor na ako noon. So pagkatapos po ng Masters ninyo, nag-assessor agad kayo? Actually, nagtatrabaho na ako nung kumuha ako ng masteral. Kasi kailangan natin ang masteral para ma-promote. Ang galing naman. So let's look at the next picture. Since you mentioned na nag-assessor kayo, ano po ang trabaho ninyo sa Parañaque City's Assessor's Office and Quezon City Assessor's Office? Actually, sa Parañaque, ako yung nag-start ng tax mapper. Then, naging property appraiser. Noong 1987, nalipat ako ng Quezon City as property appraiser hanggang naging supervising appraiser, naging chief ng appraisal division. Then, during the time ni Mayor Bistek, ako na yung naging assessor. Assessor na. So yun yung pinakamataas From the po. ranks ako. Oo. Naalala ko po, nag-witness kayo para sa defense team. Sa amin, I was a defense lawyer at the time. Nung impeachment ni Chief Justice Corona. Tama po. Opo, witness kayo bilang assessor ng Quezon City Local Government. Ano po yung nadadala ninyo na skills as
your experience nyo for many years as an assessor, ano yung napalagay mo useful na nadala mong skill sa pagiging congressman? Actually, nung ako yung assessor, nung kasi yun, ang ako sa executive, ang nasa isip ko lang yung kung paano tataas ang buwis ng Quezon City. Nung ako naging congressman yung aking experience na kung minsan nadadala ko rin sa Congress. Kamukha ngayon, naisip ko yung scholar ng bayad, naisip ko yung meron nga palang 1% na kinukolekta ang Quezon City para rin sa Special Education Fund. So itong aking bill na ito, ang pondo nito ay manggagaling sa 1% na sinasabi ko. Kaya alam niyo po kung saan pagkukuhaan ng pera based on your experience as an assessor. Let's look at the next picture. Ito na yung bilang congressman, yung experience niyo po. Bakit niyo naisip na pumasok sa politika? Actually, destiny yung aking pagiging congressman. Never in my wildest dream na inambisyon ko na maging congressman. Nung ako'y mag-retire noong 2019, ang dating congressman Datol ay sinabi sa akin, sumama ka na lang sa akin, wala ka namang gagawin. So, sumama ako sa kanya, ako yung second nominee. Then, nakakuha kami ng isang seat lamang. Kaya ako nasabing destiny, noong 2020, siya ay na-COVID at sinawing palad na kunin ni Lord, namatay. Doon ako naging congressman. Nasabi ko nga sa'yo, hindi ko pinangarap, sinasabi ko hanggang ngayon, hindi ko pinangarap na maging politiko. Hindi ko pinangarap na maging congressman. At ito ay binigay sa akin ng Panginoon. So, pakangatawan ako. Gagawin ko na yun. So, to tell you frankly, nung bago-bago ako, nanginginig ako pag humarap sa tao. Hindi ako... Hindi kayo nag-campaign din bago nung Senior Citizens Party List, second nominee kayo, hindi kayo nag-ikot para Hindi mga ako kampanya. sinama ni congressman. Sila lang yung nag-iikot. So talagang, nahatak ka lang maging second nominee. Oo. At hindi ko inaasahan na ako'y magiging congressman. At meron po ba kayong advocacies na during that time for senior citizens? Yung bago kayo sumali sa party list nila, marami na po ba kayong mga naiisip nun na panukala para sa mga senior citizens? Wala ako naisip na. Doon lang ako maging congressman. So napasubo talaga kayo nung Sabi nga, nag-succeed kayo? nandito na to, pangatawan na natin. So ngayon po, are you happy with that decision? Well, maganda po yung masarap pala yung nakakatulong, lalo na sa mga nakakatanda. Si Senator Panfilo Lacson po is pushing for the Parents Welfare Act. But meron po ba kayong sinasabing mga issues about this? But before you answer this question, we'll have to take a short break. At the forefront, we'll be right back. Welcome back at the forefront. Congressman Ongpong, Senator Panfilo Lacson is pushing for the Parents Welfare Act. Is it true that you have issues with this? Actually, suportado ko ang panukala ni Senator Ping Lacson. Lamang meron akong apprehension doon sa sinasabing kung hindi masuportahan ng anak ang magulang ay mayroong kaparusahan. Ang sinasabi ko lang, paano kung ang anak ay mahirap at yung sarili lang niya ay hindi niya masuportahan. So kami po hindi pa namin nakikita yung kopya ng bill na Ako to, rin, hindi ko rin nakikita. yung Parents Welfare Act. But doon po ba pagka hindi mo sinuportahan yung magulang mo, pwede kang makulong o magkaroon ng penalty? Actually, hindi ko pa rin nabasa yung kanyang bill. Yung sinasabi ko, yung mga tanong sa akin ng ibang journalist,
sinasabi kasi yung may parusa. So based on the mga tanong lang nila, yun ang sinasabi ko. Hindi ko pa nababasa yung kanyang bill. At meron naman akong counterpart dyan sa Congress, yung Anti-Elder Abuse Act. Ano po yung Ito Anti-Elder yung Abuse Act? seeks to protect senior citizens from all forms of abuse, neglect, exploitation, and violence by defining and penalizing acts of elder abuse. Ito yung mga inaabandona, pinagmamalupitan, physically, emotionally, financially, sama na natin. Pag hindi sinusuportahan. Oo, yung mga ganyan. Paano po kung, let's say, yun nga, sabi mo, walang kakayahan din yung mga anak. Meron po ba kayong ilalagay na exemptions doon sa batas ninyo? Naka-define po yun. Naka-define, okay. At you also called out mga social media content creators who portrayed senior citizens in a ridiculous way or those who ridicule senior citizens online. Dun ba sa iniisip niyo pong protection of elderlies against abuse na bill na iniisip ninyo? Meron po bang papasok doon, nakaparusahan pag mga content creators online that ridicule elderly? Meron po tayo rin sa online yung Senior Citizens Protection Against Fraud Act. Against fraud naman. Pero hindi yung mga, hindi naman yung so yung, let's say, those who ridicule senior citizens, katulad ng mga inireklamo mo or sinabihan mo dati na you called out on them, ang mag-a-apply na lang is either cyber libel or kung ano mang pwede, unjust vexation siguro. Ito yung anti-fraud. Pero ang for senior citizens na sinusulong niyo po is anti-fraud. Ano yung ito pong anti-fraud? Yung mga scam. Paano pong paprotektahan specifically ang senior citizens? Well, siyempre, magkakaroon niya ng investigasyon kung malaman na talagang merong scam o fraud na nangyari. Yun ang kakasuhan natin. Marami pong nasa-scam ngayon. Bakit hindi na lang kayo mag-file ng bill na protektahan lahat ng tao against online fraud? Pwede naman po kasi ang ating advocacy kasi para sa senior citizens. Kaya you're focusing really on senior citizens. But yung kanina pong na-mention yun na Anti-Elderly Abuse Act, hindi po ba meron na tayong mga batas that apply? Kung let's say sinasaktan mo ang isang senior citizen, we have revised penal code on physical injuries, and then pwede ring filean sila ng kung ano man yung let's say meron, neglect. pero katulad nga na nasabi ko, pang senior citizens yung ating ginagawang para sa proteksyon ng ating mga seniors. Kasi yung ibang masyadong malawak yung kanilang mga batas na gawa. So you're really just going to focus po on your senior citizens. And this 20th Congress, ano po ang maaasahan ng mga senior citizens from you? Well, ito po, magpapasa tayo ng mga makabuluhang batas para maipagtanggol, paglaban ang karapatan at kapakanan ng mga senior citizens, maiangat yung kanilang dignidad at antas ng buhay, mabigyan ng karagdagang benepisyo at proteksyon ng ating mga senior citizens. Yun ang ating isusulong. Marami po kayong listahan dito ng mga batas na sinusulong nyo ngayon. Ano po yung para sa inyo pinakamahalaga dyan? Kung meron kayong number 1 na wish list na papasa dapat by this year? Actually, ang pinile ko ngayon ay 27 House bills na. 27 na, napakadami po. Now, ang aking sinusulong at ito talaga yung aking pinaglalaban, itong universal social pension na matagal nang pinapangarap ng ating mga senior citizens. Ano po itong universal yung social magbibigyan ng pension? monthly pension ang lahat ng senior citizens, whether rich or poor. Whether rich or poor, paano yung mga business tycoons na senior na? Well, nasa kanila nila yung kung kukunin nila yung yung 1,000 na monthly pension yun eh. Nasa sa kanila, pwede naman nilang i-waive. Basta ito, covered dito lahat ng senior citizens. Ano po naiisip yung solusyon dun sa issue na kulang ang budget ng gobyerno?
Well, hindi ko po iniisip na walang budget eh. Itong ating sinusulong sa aking pag-aaral, aabutin lamang ng more or less 100 billion. 100 billion. Additional, kasi meron na tayong indigent eh. 100 billion additional. Pero overall, kasama indigent, mga 150 billion, more or less. Okay, so you're confident po na... Napakaliit niyan. Kung ikukumpara natin sa annual budget natin na 6 trillion na yata. Yes. Oo. Di ba? Parang kumbaga sa dumi lang ng kuko natin yung kukuhanin eh. Okay. So yun nga lang, nasa sa gobyerno kung tayo pagbibigyan. Tulad sinabi ko sa iyo, pag gusto may paraan. At gagawa niyo po ng paraan. Yun dapat. Maraming salamat po, Congressman Ompong, and good luck with all of your initiatives. 27 bills. Congratulations. Okay, maraming salamat, Attorney. Maraming salamat po.